At doon ko nakita ang espiritu ng kamatayan na parang isang itim na usok, parang usok ng sunog. Lumapit siya at kinuha ang kaluluwa ko. Nakita ko ang sarili kong humihiwalay at papunta na sa impyerno. Siguradong sigurado ako doon. Lumuhod ang nanay ko at nagdasal sa Diyos para maawa dahil kukunin na raw ng dyablo ang kaluluwa ko. Narinig ng nanay kong Kristiyano ang nangyayari kaya alam niyang may espiritual na laban at nagdasal siya. Alam kong buhay pa ako dahil sa dasal niya. Sobrang nagtatrabaho ako, nagsusumikap talaga kasi may sarili na akong simbahan. Makapag-akay ng maraming kaluluwa para kay Jesus. Lahat ng nagpapakilalang makasalanan, yung alam nilang di nila kayang tigilan ang paggawa ng kasalanan kahit gustuhin pa nilang tumigil. Nagkakasala ka sa salita, isip at gawa. Ang simbahan ko ay para talaga sa lahat ng mga taong hinahatulan ng mga relihiyoso na mapunta sa impyerno. Umalis na ako sa simbahan ng mga Kristiyano. Hinahatulan nila ang mga bakla. Mas madali pang maligtas ang isang bakla kaysa sa isang Kristiyano na masama ang dila, mapanira at tsismosa. Mga kapatid, natanong nyo na ba kung ano ang iniisip ng taong muntik nang mapunta sa impyerno at nakaranas ng milagro mula sa Diyos na hindi maipaliwanag ng siyensya? Ngayon, gusto niyang magtayo ng sariling simbahan dahil lang sa galit niya sa ilang katotohanan sa Biblia. Ngayon, pag-uusapan natin si Andrea Suraki pero hindi natin siya lalaitin o mumurahin tulad ng ibang Kristiyano. Aalamin natin kung ano ang nangyayari kapag pinatitigas ng tao ang puso niya. Ibig sabihin, ang video na ito ay para sa ating lahat na naglalakbay kasama ang Panginoon. Ako si Pastor Antonio Junior at ngayon ay nag-iisip tungkol sa isang bagay na bihirang mapansin, mga kapatid. Alam mo ba na ang pinakamalaking panganib sa kaluluwa mo ay hindi ang kasalanang araw-araw mong nilalabanan? Pero ito ay kapag sinimulan mong ituring ang kasalanan na iyon bilang isang normal at katanggap-tanggap na bagay dahil hindi mo ito kayang mapagtagumpayan. At pagkatapos, nagsisimula kang lumikha sa isipan mo ng isang Diyos na hindi naman ang Diyos ng Biblia para lang matugunan ang mga gusto mo. At ang sinasabi ni Andrea Suraki sa internet, hindi lang para magpasimula ng kontrobersya o para lang makakuha ng likes. Malinaw na palatandaan ito ng pagkadismaya sa relihiyosong kapaligiran at pagod sa pagkukunwari ng mga nagpapakilalang Kristiyano. Kasabay nito, babala ang halimbawa niya kung paano tumitigas ang konsensya. Ipapaliwanag ko pa ito mamaya. At para maintindihan natin ang nangyayari ngayon, mahalagang malaman mo ang kwento niya. Dahil karamihan hindi alam kung gaano kalaking awa ang tinanggihan niya. Nakikita lang nila ang post niya. Si Andresa, na nakita natin ngayon, ay hindi basta-basta lumitaw. Naging sikat siya dahil hinanap niya ang kaluwalhatian ng mundong ito sa isang paraang parang desperado. Alam mo yon? Sumali siya sa patimpalak, nanalo ng parangal sa kagandahan, pumasok sa reality show, at sumikat sa buong Brazil. Siya mismo ang nagsabi na gagawin niya ang kahit ano para lang mapansin. Kaya ang buhay niya ay nakasentro sa pagiging sentro ng atensyon. Kahit ano pa ang kapalit, ginamit pa niya di umano ang relasyon niya kay Cristiano Ronaldo para mapansin sa media. At gusto ko talaga ng kasikatan, di ba? Gusto ko ng kasikatan kaya kahit iskandalo kasama siya ay magiging rurok ng kasikatan para sa akin, kaya tataas ng 3 beses ang bayad ko. Pero ang paghahangad niya ng perpektong katawan at pag-apruba ng mga tao ay muntik nang maging dahilan ng pagkawala ng kanyang buhay. Noong 2014, nagpa-inject siya ng hydrogel sa binti at naging bangungot ito para sa kanya. Nabulok ang loob ng kanyang katawan at ang mga litrato noon ay nakakadiri. Napunta siya sa intensive care unit nang magkaroon siya ng malawakang impeksyon na tinatawag ng mga doktor na sepsis at unti-unti nang namamatay ang kanyang katawan. At doon, sa malamig na kama ng ospital, naranasan niya ang isang bagay na nagbago ng kanyang buhay kahit pansamantala lang. Ikinuwento niya sa lahat na naramdaman niyang lumabas ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Sinabi niya na nakita niya ang isang madilim at nakakatakot na lugar na inakala niyang impyerno. Ramdam niya ang bigat ng pagkakakondena at naubos na ang oras niya. Habang nasa hangganan ng buhay at kamatayan siya, may espiritual na digmaan na nagaganap. Nakaluhod sa sahig ng ospital ang nanay niya habang nananalangin ang mga taga-Iglesia Universal at iba pang mananampalataya para sa buhay niya. Dininig ng mahabaging Diyos ang panalangin at binigyan siya ng pangalawang pagkakataon.
Lumabas siyang himala na di maipaliwanag ng mga doktor. Ngayon, isipin mo kasama ko. Nagpabinyag siya, binago ang itsura, naglathala ng librong ikinuwento ang kanyang muling buhay. Ilang taon siyang naging halimbawa ng pagbabago. Habang tumatagal, napansin naming nagbago ang puso niya. Nagsimula ito sa alitan sa simbahan tungkol sa donasyon. Sinabi niya na namanipula siyang mag-donate ng mahigit 2 milyong reais sa simbahang universal, kabilang ang pera, bank transfer, mga sasakyan, alahas, at iba pang mga ari-arian. At sa huli, hindi tinanggap ng hukuman ang kanyang kahilingan at natalo siya sa kaso dahil naunawaan nilang kusang loob ang mga donasyon. Mas malaking problema ang galit na namuo sa kanyang puso. Ayon sa kanya, isa ito sa mga dahilan kung bakit siya muling namuhay sa kasalanan. Pero ngayon ay hindi na niya ito itinuturing na kasalanan. Sinasabi ba ng Biblia kung ano mangyayari sa taong nakilala na ang katotohanan pero tinalikuran ito? Basahin ang sinabi ng salita ng Diyos sa 2 Pedro 2, 20 hanggang 22. Pois, diz assim, ó. Kapag ang mga tao ay nakatakas sa mga kasamaan ng mundo sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. At pagkatapos ay hinayaan nilang muli ang kanilang sarili na masangkot at maging alipin ng kasalanan, nauuwi sila sa mas masahol na kalagayan kaysa noong una. Mas mabuting hindi nila nakilala ang daan ng katarungan kaysa tinalikuran ang banal na utos matapos itong malaman. Pinapatunayan nila ang kasabihang, ang aso ay bumabalik sa suka at ang baboy na nilinis ay muling gumugulong sa putikan. Mga kapatid, pansin niyo kung gaano kabigat ang salitang ito mula sa Biblia, di ba? Natatapos sila sa mas masahol na kalagayan kaysa sa dati at yan mismo ang nakikita natin ngayon. Hindi lang siya bumalik sa pagkakamali, nagbalik din siyang galit at suwail. Nagpa-opera pa siya para hatiin ang dila at magmukhang ahas. Sabi niya, layunin niyang manggulat at labanan ang relihiyosong mananampalataya. Bukod pa roon, bumalik siya sa paggawa ng adult content at nilabag ang lahat ng moral na hangganan. Ginamit pa niya ang anak bilang cameraman sa paggawa ng mga video. Sabi pa niya, propesyonal at magaling ang anak at wala siyang nakikitang problema rito. Bukod pa doon, inanunsyo pa niya na nag-record siya ng video kasama ang sarili niyang anak na 20 taong gulang bilang pagtugon sa hiling ng ilan sa kanyang mga subscribers. Totoo man o hindi, ipinapakita nito kung gaano kalayo ang kayang gawin ng tao kapag lumayo sa ebanghelyo. Ayon sa Roma 1:25 hanggang 28 sa Biblia, kapag tumanggi ang tao sa katotohanan at pinipiling sundin ang kanilang pita, hinahayaan na lang sila ng Diyos. Lalong lumalala ang sitwasyon doon. Nawawala ang likas na pagmamahal ng mga tao at nagsisimula silang gumawa ng mali at di katanggap-tanggap. Katulad ng sa kasong ito kung saan ang isang ina ay nawawala ang likas na pagnanais na protektahan ang kalinisan ng kanyang anak at ginagamit pa ito para kumita mula sa kasalanan. Dito, talagang nakakalungkot at para lalong maging masama ang sitwasyon, inihayag pa niya na magtatayo siya ng sarili niyang simbahan, ang simbahan ng mga makasalanan. Mag-ingat ka dito kasi dito nagsisimula ang galaw ng kaaway gamit ang kalituhan. Sabi niya, ang simbahan niya ay magiging lugar para sa mga hindi tinatanggap sa mga tradisyonal na simbahan. At ginagamit niya yung linyang walang may gusto, di ba? Na doon, walang huhusga sa'yo. Mga kapatid, malinaw nating pag-usapan. Ang simbahan ni Jesus ay para sa mga makasalanan. Hindi dumating si Jesus para hanapin ang mga malulusog, kundi para hanapin ang mga may sakit. Ang simbahan ay parang ospital kung saan pumapasok ang may sakit para gumaling, hindi para sabihing normal lang ang sakit niya. Ipinapanukala ni Andresa dito ay pakikiayon, hindi pagtanggap. Nais niyang gumawa ng lugar na mararamdaman ng tao ang espiritualidad kahit ginagawa pa rin nila ang labag sa Biblia. Pero ang ebanghelyo na walang pagsisisi ay isang huwad na ebanghelyo dahil sinasabi ng Biblia na kung walang kabanalan, walang makakakita. Isa pa, dapat nating alamin kung paano niya babayaran ang gastusin ng simbahan. Sinabi niya na ang kita niya sa adult content ang gagamitin at hindi siya mangongolekta ng ikapu sa iba. Iniisip niya na ang kinita niya sa industriyang iyon ay maaaring magpondo sa gawain ng Diyos. Malinaw sa Biblia kung ano ang tingin ng Panginoon sa handog mula sa imoralidad. Hindi tinatanggap ng Diyos ang anumang pera sa altar niya. Basahin ang Deuteronomio 2:2 para sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag ninyong dalhin sa bahay ng Panginoon ang inyong Diyos
ang kinita ng isang babaeng bayaran, o ang halaga ng isang aso bilang pambayad sa anumang panata. Dahil kinasusuklaman ng Panginoon, ang inyong Diyos, ang dalawang uri ng kita na iyan. Mga kapatid, hindi mo mabibili ang pagsang-ayon ng Diyos gamit ang maruming pera. Iyan ang panlilinis ng konsensya. Alam ng tao na mali siya kaya sumasakit ang konsensya niya. Iniisip niya, gagawa siya ng mabuti, magbubukas ng simbahan, tutulong sa tao at lilinisin ng Diyos ang kasalanan niya. Mga kapatid, sinusubukan nating makipagkasundo sa may lalang, ngunit ayaw ng Diyos ng pera mo kung wala ang puso at pagsunod mo. Sinabi rin niya na plano niyang magbukas ng simbahan matapos ang 5 taon dahil gusto niyang mag-enjoy muna ngayon. Pero mga kapatid, sigurado ba tayong aabot pa siya ng 5 taon? Patunay siya na hindi alam kung kailan darating ang kamatayan. Madalas niyang sabihin, pero kilala ng Diyos ang puso ko at hindi niya ako huhusgahan. Totoo, kilala ng Diyos ang puso natin. Kaya sa Jeremias 17, pinaalala niya na ang puso natin ang pinakamalaking kaaway dahil kaya tayong lokohin. Mapapansin mong laging may dahilan ang puso sa lahat, di ba? Sabi nito, karapat dapat kang sumaya. Hindi naman ganun kahigpit ang Diyos kasi kung ganoon, lahat naman ginagawa rin nila. At doon, gumagawa ang puso natin ng sariling katotohanan para hindi tayo makaramdam ng guilt. At balik tayo sa usapan tungkol kay Andrea Surak. Alam ko na, sa kaibuturan mo, nakakaramdam ka ng lungkot na makita ang isang taong pinagpala ng Diyos ng sobra ay umaasta ng ganito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Ito ang tinatawag ng Biblia na manhid na konsensya. Babala ito sa lahat, pati sa atin. Kung palagi kang nagtatrabaho, gamit ang kasangkapan, at nagkakalyo ang palad mo hanggang sa hindi mo na maramdaman ang sakit. Kapag nadikit ka sa mainit na bagay, ayun, sa puso mo, ganoon din ang nangyayari. Kapag nagkasala ka, alam mong mali, pero imbes na magsisi, gumagawa ka ng dahilan, ang konsensya mo. Kaya unti-unti kang nagkakaroon ng kalyo. Minsan, umaabot ang tao sa paggawa ng absurdo at iniisip pa ring tama siya. Sa Juan 3 sinabi na dumating sa mundo ang liwanag na si Jesus. Mas pinili ng mga tao ang kadiliman kaysa liwanag, kaya kinapuotan nila ito. Dahil masama ang gawa nila at ayaw malantad, marami pa ring mananampalataya, mga kapatid, na iniwan ang kasalanan pero mahal pa rin ang kulturang Babilonya. Isang malaking panganib. Gusto nila ng langit pero mahal pa rin ang sistema ng mundo. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng biyaya ay hindi pahintulot para gawin ang gusto natin. Ang biyaya ay pabor ng Diyos na nagbibigay lakas para maging tayo. Hindi natin kaya mag-isa. Dumating si Jesus, binayaran ang halaga sa krus at ibinuhos ang kanyang dugo para mapatawad tayo. Ngunit ang kapatawaran ng Diyos ay para lumakad tayo sa liwanag, hindi manatili sa putikan. Ang kaso ni Andres Urak ay babala sa Iglesia ni Cristo. Patunay na kahit malaki ang himala, hindi nito kayang magpanatili ng tao kung walang pusong mas pinipili ang pagsunod kaysa kaligayahan. Sinabi rin ni Jesus na ang nagmamahal sa Diyos ay tumutupad sa kanyang utos. Kaya gusto kong tapusin ang video na ito sa pamamagitan ng isang napakaseryosong babala para sa iyo na nakikinig sa akin. Baka hindi mo gustong magtayo ng simbahan na tanggap ang kasalanan, pero baka ginagawa mo ang sarili mong bersyon ng Diyos sa puso mo. Baka pinapalakas mo ang isang pagkakamali at sinasabi mo, naiintindihan ng Diyos, kilala ng Diyos ang puso ko. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Ang Diyos ay hindi nagpapaloko. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang aanihin niya. At kung mamatay ka ngayon, sigurado ka ba kung saan mapupunta ang kaluluwa mo? Makikita mo ba ang Jesus ng Biblia na tumatawag sa iyo sa banal na buhay o ang Jesus na ginawa mo lang para patawarin ang kasalanan mo? Huwag ipagpaliban ang pagsisisi. Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Bukas pa rin ang mga kamay ng Diyos para sa mga tunay na nagsisisi, pero hindi siya nakikipagkasundo sa kasalanan. Amen? Naway bantayan ni Jesus ang iyong isipan laban sa panlilinlang at bigyan ka ng pagkaunawa upang sundin ang tunay na salita ng Diyos, hindi ang patakaran ng tao. Amen. Se você gostou desse vídeo, I-share sa mga kaibigan, i-like, at sabay nating ipakalat ang katotohanan ng Ebanghelyo. Pagpalain ka ng Diyos. Hintayin kita sa susunod na video. Mahigpit na yakap.